Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. At ang ating pong tatalakay sa episode na to ay ang tungkol sa impeachment trial ni Sara Duterte, yung day one possibilities. Kaya medyo maganda-anda na kayo ng kape, mag-inat-inat at maupo ng maayos. Dito po sa talakay natin ngayon ay ito po ay isang komprehensibo at malalimang talakayan. Ito po ay isang buong mini lecture na hihimayin natin, no? At ang lahat ng legal na pasikot-sikot, mga circumstances at mga theories sa unang araw ng makasaysayang Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6, 2026. So, more or less, nasa isang linggo na lamang dahil ngayon ay halos sa June 28 na ngayon habang pinapanood nyo siguro itong aking episode sa ngayon. So, dito po ay gagamitin po natin ang pinagsamang lapat ng batas, yung mga statutes, no? Yung mga desisyon ng Korte Suprema, yung jurisprudence, kung tawagin natin, at ang pinakabagong kaganapan mula sa katatapos lamang na pre-trial conference nitong nakaraang June 18 hanggang 25. So we will discuss this comprehensively, no? Para magkaroon tayo ng idea kung ano ang mangyayari sa day 1 ng impeachment trial base sa rules of court, base sa rules of procedure na sinusunod din ng Senado. So, hindi sa pinangungunahan natin, but we will base everything according to the rules and the law. Okay? So, umpisa natin. Noong Mayo 11, 2026, sa pamamagitan ng botong 257, opisyal po na ipinasa ng Kamara ang House Resolution number 989 na naglalaman ng mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So matapos po ang 5 sesyon ng pre-trial conference, formal nang itinalaga ng Senate Clerk of Court ang July 6, 2026 bilang opisyal na simula ng paglilitis. So kung maalala nyo, noong mga nakaraang araw, nagkaroon na ng markahan ng ebidensya at mga potensyal na mga testigo na haharap during the impeachment trial. Bilang isang pampolitika at legal na proseso, ang unang araw po ay hindi agad patungkol sa hatol, kundi sa pundasyon ng digmaan, no? Legal na digmaan. So, ano ba yung mga mangyayari dyan sa unang salpukan sa impeachment court niyan? Dito po, magkakaroon po ng formal na pagbasa at for sure, no? Ako'y nakakasigurado dahil estratehiya yan ng mga abogado. Magkakaroon siyempre ng pagsusumite ng motion to dismiss. Sino magsasampa? Siyempre yung defense counsel ng nasasakdal. At yan po ay kadalasan ginagawa ng mga abogado. Hahanapan ka ng butas para madismiss agad ang kaso ng nasasakdal. So pagsapit ng alas 10 ng umaga sa July 6, ang Senado po ay formal na magbubukas bilang isang impeachment court sa pamumuno ni Senate President Win Gatchalian bilang isang presiding officer kasama ang mga senator judges na nanumpa sa ilalim ng konstitusyon. Although may mga bali-balita na may gustong maupo ang bilang isang presiding officer noong impeachment trial ang isang abogado katulad ni Kiko Pangilinan at ni Chis Escudero. Pero hindi pa din natin alam, no, wala pa namang pinal na desisyon ukol dyan. So, balikan natin yung prosecution. Balikan natin yung defense team, no? Asahan po natin na sa unang minuto pa lamang ng trial, magpapasabog na ng motion yan, no? Yung defense team sa pangunguna ni, siyempre ang alam ko si Philip Siegfried Fortun, no? Ang lead counsel. Correct me if I'm wrong, no? Pero definitely, no? Magpapasabog yan ng motion sa unang-unang minuto pa lamang. Noong June 27, no, ngayong araw na to, kanina, inilabas sa publiko ang opisyal na sagot ni Vice President Sara Duterte kung saan tahasan niyang sinabi na ang articles of impeachment ay void o kaya walang bisa dahil ito ay tainted with manifest partiality and prejudgment ng mga kongresista.
So, kita nyo na, ngayon pa lamang, kinokontra na, void na daw. What more pag-start ng day 1 ng impeachment trial? Definitely, babanat ng motion to dismiss kagad yan. Okay, so paano re-resolbahin yan ng Senado? Kung merong mga ganyang klaseng motion o statement coming from the defense side. Alam nyo po, ayon sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng 1987 Constitution, kung maalala nyo, ito po ay atin nang discuss noong nakaraang taon at early this year at ito ay pinauulit-ulit natin. Article 11 ng 1987 Constitution provides that the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. So malinaw na malinaw po yan. Yan po ay bawat letra ay nakasulat sa ating saligang batas. Dahil sa salitang sole power, ang Senado ay may eksklusibong kapangyarihan na magtakda ng sarili nitong regulasyon. Kung gagamitin natin ang prinsipyo sa kaso ni Gutierrez versus House of Representatives Committee on Justice, ang mga usaping internal ng lehislatura ay may malawak na laya, no, basta't nasusunod ang due process of law. So kasi nga, sabi nga ng ating hukuman, political question kapag yan ang nire-raise ninyo. So it's a matter of political question yan. So definitely, medyo tatabi muna ang hudikatura at masusunod ang internal policy ng Senado, no, tungkol dito sa impeachment trial. So ano ang posibilidad? Ang possibility rito is that malamang kung may ganyang klaseng motion, ibabasura ng Senado ang motion to dismiss o ipagpaliban ang pagpapasya, no, upang bigyan daan ng paglalahad ng ebidensya. Ano po ang dahilan? Ang impeachment ay isang pampulitikang paglilitis. Nais ng mga senador na marinig ng publiko ang buong katotohanan upang hindi sila akusahan ng pagiging bias o pagtatakip sa katotohanan, yung pagtatago ng mga ebidensya. Alam niyo po, kung tutuusin, although this is a political process, consider din na talaga namang legal process yan. So definitely, may pag-uusapan yan tungkol sa ebidensya. Yung mga resibo na sinasabi na nakasaad dyan sa Articles 1 hanggang Article 4 ng impeachment complaint. So, ang day 1 ang magiging opisyal na pagtatala ng mga ebidensyang minirkahan, no? Yung nagkaroon ng marking of evidence na during the pre-trial, itong lang mga nakarang araw. Dito magkakaroon ng tila pataasan ng ihi sa aspeto ng dokumentasyon. Hahatiin natin ang mga ebidensya sa 4 na pangunahing reklamo. So, unang-una dito sa Article 1 ay nakasaad doon ang issue ng confidential funds at saka yung statement of assets and liabilities network nitong si Sara Duterte. So dito pa lang sa Article 1 and 2 of the impeachment complaint, medyo mabigat-bigat na dito ang pag-uusapan ng pagdedebatihan ng mga prosekusyon at ng depensa. Dito kasi nakasalalay ang paratang na betrayal of public trust at graft and corruption dahil sa allegedly irregular, no, na paggasta ng 500,000 pesos sa Office of the Vice President at 112,500,000 sa Department of Education. 500 million tsaka 112 million, no, sa Department of Education. Ngayon, meron pa tayong nababalitaan, di ba? Noong mga nakarang araw, merong mga sinasabi pa mga selyadong kahon ng BIR, no? So, ito yung hindi mabuksan-buksan. Parang naalala ko tuloy yung impeachment trial ni Era Pistrada, no? Kung saan ayaw pa buksan yung envelope, no? Dito, may hiling po ang prosecution panel na buksan ng mga dokumento ng buwis ni Vice President Sara upang patunayan ang unexplained wealth. Asahan po natin ang matinding harang ng defense gamit ng Republic Act number 1405, yung Bank Secrecy Law, at ang karapatan sa privacy sa ilalim ng Bill of Rights.
Ito pong Bank Secrecy Law ay na-discuss na din po natin. Siguro naman yung mga regular nating viewers at subscribers ay maaalala tungkol sa Bank Secrecy Law. Kung hindi nyo maalala, i-research nyo dito sa aking YouTube channel at makikita nyo yung tungkol sa Bank Secrecy Law discussion. Okay, punta tayo doon sa Notice of Disallowance sa COA. Ito po yung pinakamalakas na alas ng prosecution. Sa ilalim ng administrative law, ang isa pong Notice of Disallowance mula sa Commission on Audit ay nangangahulugang ang paggasta ay illegal. No? Hindi kinakailangan o labis, no? Ang paggasta ng isang public official. So, dito gagamitin ng prosecution ng doktrina sa Arias versus sa Sandigan Bayan upang patunayan kung may direktang partisipasyon o kapabayaan ng ulo ng ahensya, yung pinuno, yung chief ng isang government agency. And in this case, ang hepe ng Department of Education si Sara Duterte at siya din ang head ng Office of the Vice President. Okay, so nagkaroon ng Notice of Disallowance. Hanggang ngayon, hindi pa naipapaliwanag ng maigi at malinaw itong mga tungkol dito sa illegal na paggasta o irregular, allegedly, na paggasta ng daang-daang milyong piso sa opisina ng OBP at saka ng Department of Education. Okay, meron pa diyang usapin na bribery sa Department of Education sa procurement department nila. So dito naman ibabato ang akusasyon na nagbigay umano ng mga monetary gifts o sobre sa mga opisyal ng DepEd para lumaan sa mga batas ng bidding, para may paboran sa mga bidding na nangyayari dyan sa DepEd. Matatandaan nyo, may isang matanda na babae na matagal na nagtatrabaho dyan sa DepEd na nabigyan ng pera pero parang hindi niya tinanggap. Okay? Parang titistigo din yata yun. So, ang markadong ebidensyang ito ay mga affidavit ng mga mismong empleyado ng DepEd at mga audit memorandum. Okay? So, pagdating naman doon sa Article 4 ng impeachment, dito ay pinag-usapan yung pagkontrata sa pagpatay at sedisyon. So ito medyo mabigat to kasi naka-video, recorded video to alam natin lahat yan, Ito yung pinakamarahas na bahagi ng reklamo. Patungkol ito sa kontrobersyal na online press briefing, kung napanood nyo to no November 23, 2024, kung saan binanggit po ni VP Sara na nag-arkila siya ng tao para patayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si First Lady Marcos, si Lisa Marcos, at ang dating Speaker of the House na si Martin Romualdez. Sakaling siya ang unang mamatay o siya ang unang mapatay. So, kung maalala nyo, di ba, recall ninyo na nagsasalita sa cellphone yan, recorded, lumabas sa YouTube, sa Facebook, para nanlilisik yung mata ni Vice President Sara doon. Okay? So, yung mismong video recordings ng press conference na yon at saka yung transcription nito mula sa mga mamamahayag na naroroon, magsisilbing ebidensya yan. Ngayon, ang depensa dito ni Vice President Sara Duterte is that ang kanyang mga pahayag noon ay lalong-lalo na yung binantaan niya ang presidente at ang may bahay nito ay protektado daw siya ng freedom of expression sa ilalim ng Section 4, Article 3 ng Saligang Batas. So gagamitin ng defense ang kaso ni Chavez versus Gonzales. This is a 2008 decision by the Supreme Court, tsaka yung Salonga versus Panyo. This one is an older case decided by the court in 1985 na nagsasabing ang malayang pagpapahayag kahit gaano pa ito kagaspang o kabaligtaran sa administrasyon ay hindi dapat agad ituring na krimen maliban kung may clear and present danger. Yung clear and present danger rule na explain na po din natin yan kung gusto nyo marinig at maunawaan. I think this was published in my YouTube channel early this year. So, meron tayong title na Clear and Present Danger. Hanapin nyo po yan at nang maunawaan ninyo ng gusto kung ano yung doktrina na yan na umiiral kapag may ganitong mga problemang legal na katulad ng pagbabanta
ng Vice Presidente laban sa Pangulo at sa kanyang pamilya at kamag-anak. Kaya lamang meron akong nakikitang konting problema rito sapagkat aking nabasa at nabalitaan na ang isa sa mga kino-consider na testigo ay yung sinuntok na sheriff ni Vice President Sara Duterte. Pero nabalitaan natin kaninang umaga o kahapon yata yan na itong si Sheriff Abe Andres, no, at na sinuntok before ni Vice President when he was still the mayor of Davao City way back in 2011, 2012 ay ayaw makialam, no, bilang isang testigo sa kaso ni Vice President Sara Duterte. During the impeachment trial, ayaw niyang makilahok dyan. So napakatindi nitong balita nito na sinabi earlier ng prosecution na isasama nila si Sheriff Abe Andres sa listahan ng 57 saksi ng prosecution para sa Article 4. Kaso mukhang hindi yata matutuloy ito, no, dahil itong si Andres na court sheriff during that time na nasapak siya noong July 1, 2011 nang makunan sa television na sinuntok nga siya ng 4 na beses sa mukha ni Davao City Mayor Sara Duterte dahil sa isang demolition ng mga bahay sa Suliman, Davao City. So kitang-kita doon sa recorded video na yun, talagang sapok na sapok yung sheriff na yan. So pag-usapan natin dito, talakayin natin ano yung legal impact ng pag-atraso, pag-iwas ni Sheriff Andres na maging isa sa mga testigo during the impeachment trial. Ang sabi kasi niya, ayaw niya nang makialam no? At siya ay nagtatrabaho ng maayos na, tahimik siya sa kanyang opisina bilang isang mapayapang opisyal sa human resources ng Korte Suprema. No, so tingnan natin ano po ba ang magiging epekto nito kung sakasakaling hindi siya sumipot o hindi siya magpakita at tumangging tumistigo laban kay Vice President Sara Duterte. So dito mayroon tayong konting nakikitang problema sa evidence of character. No, kasi kung titingnan po natin yung Rule 130, Section 34 of the Rules of Evidence under the Rules of Court, medyo merong problema mapapansin ng mga prosecutor dito o kaya even the defense team. Makikita nila yung parang butas dito Kasi sa ilalim po ng ating revised Rules on Evidence, may mahigpit na panuntunan patungkol sa ugali ng isang akusado. Ang sabi po doon sa Rules of Evidence, ang sabi doon, evidence that one did or did not do a certain thing at one time is not admissible to prove that he did or did not do the same or a similar thing at another time. Ito po yung tinatawag namin sa Rules of Evidence na the principle of res inter alios acta. So, dito hindi pwedeng sabihin ng prosecution na dahil nanuntok siya ng sheriff noong 2011, ibig sabihin totoo ang banta niyang magpapapatay ng presidente noong 2024 na nakunan nga ng video at kumalat sa social media. So, dito, sabi ng Rules of Evidence, para maging admissible ito, kailangan pumasok sa mga exception tulad ng pagpapatunay ng plano, yung sistema, yung habit, o identity. Kung ayaw makipagtulungan ngayon ni Sheriff Andres, mawawalan po ng buhay ang salaysay. Bakit? Hindi makakapag-cross-examine ng depensa sa isang saksing ayaw magsalita. Naging pipi ang saksi na inaasahan ng prosecution team. Kaya't ang affidavit o lumang kwento ay tuturing na lamang na isang hearsay. Ang ibig sabihin ng hearsay ay walang personal na kaalaman sa kasalukuyang krimen. Alinsunod sa kaso ni People versus Liu or People versus Tolentino. So, dyan po magkakaroon ng problema at ang dito na i-announce na sa publiko na isa ito sa mga testigo. Ngayon naman nagpahayag ang inaasahang testigo na ayaw ko nang makialam sa mga ganyan. Mukhang na-promote to from sheriff doon sa local, napunta sa Korte Suprema. Tingnan natin bakit nagkaganon at ayaw nang
mag-participate o kumibo o magsalita itong dating sheriff sa Davao City. Kaya lamang, may kapangyarihan naman yung impeachment trial court na maglabas ng supwena, no? Maaring sabihin ng prosecution panel, isipwena natin yan, pilitin natin. Ang Senado ay may kapangyarihan mag-issue ng subbuena duces tecum ad testificandum. Sa ilalim ng kanilang kapangyarihan mag-imbestiga. Pwede yan, pwedeng gawin yan ng ating Senado kahit ayaw niyang tumistigo. Yan po ay decided case na rin sa kaso ng Arnold versus Nazareno. Kung di sumunod, si Sheriff o si Andres, maaari siyang makontempt ng impeachment court. Pero kung mapipilitan siyang umupo sa witness stand na galit o ayaw makialam, pwede siyang ideklara bilang isang hostile witness under the rule of evidence sa ilalim ng Rule 132, Section 12 ng Rules of Court. Sa halip na tulungan ng prosecution, baka ang isagot lang niya sa bawat tanong ay, ano sa tingin ninyo sasabihin nito? No, para hindi na siya madamay doon sa usapin na yan at nag-iingat yung tao at may edad na, gustong manahimik, no? At baka mamaya mapahawak pa yung trabaho niya sa Korte Suprema. So kadalasan pag ganyang sitwasyon na isang taong naiipit, sasabihin niya palagi sa tanong, hindi ko po matandaan na 15 taon na po yung nakalipas o kaya nagkaayos na po kami at personal ko na siyang pinatawad. Alam niyo naman, mapagpatawad akong tao. Pwedeng yan ang sabihin ng nasabing potential na testigo laban sa behavior, sa attitude ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Ngayon, may impact siyempre yan, no? Malaking sampal yan sa prosecution sa day one. Nabawasan sila na isang buhay na drama na sana'y gagamitin para makuha ang emosyon ng publiko. Yung po kasi yung kawalan ng interest ni Sheriff ay malaking punto para sa defense team ni Vice President Sara Duterte dahil mas madali nilang maipupunto na ang mga allegation ay pilit na hinahalungkat sa buol, no? Sa baol ni Lola, no? ng nakaraan. So, problema yan sa prosecution team on the first day. But anyway, that is only one piece of evidence na pwedeng maipresenta sana. Pero makakatulong yan. Pero kung bubusisiin mo naman ng rules of evidence, medyo may sabit nga doon sa rules of evidence sa rule na sinabi ko kanina under the rules of court. Okay, tingnan natin yung kay Mary Grace Piatos. So, ito po, kasali po ito sa listahan ng saksing hinahanap, no? At na sinasabing pumirma sa mga resibo ng confidential funds sa ilalim ng pangalang Mary Grace Piatos. Ngayon, kung sa day 1 pa lamang ay mapapatunayan ng prosecution ng taong ito ay katangbayan o katang isip lamang at walang katotohanan, hindi nag-i-exist ang taong ito. Ito ay magiging paunang sipa upang suportahan ang Article 1 hinggil sa falsification ng mga pampublikong dokumento. Yung falsification by a public officer sa ilalim ng Article 171 ng Revised Penal Code. Alam niyo ito, si Mary Grace Piatos na to, binirify na din to ng mga nakaraang buwan, di ba? Dapat lumalabas sa Philippine Statistics Administration na namamahala sa mga records ng mga birth certificate. Ang pagkakaalam ko, wala namang nakarehistrong ganyang pangalan sa Philippine Statistics Office. So, diyan malakas yan, no? Malakas na sipa yan laban sa defense team, no? Kapag napatunayan, there's no such thing as Mary Grace Piatos in the records of the Philippine Statistics Administration. Okay, isa pa yung impact ng hindi pagpunta ni Vice President Sara Duterte o kaya yung appearance niya kung sakasakaling she will decide to appear in the impeachment trial. Isa sa pinakamalaking katanungan sa July 6 is, uupo ba si Sara Duterte sa upuan ng akusado? Ito ang dito po discuss natin yung mga possible scenario at ang kanilang legal na pampulitikang timbang. Inom muna tayo. Ngayon, tingnan natin yung pagsipot
yung personal appearance. Just in case sumipot, mas maganda kung talagang sisipot si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial at ito ay para mabigyan siya ng pagkakataon na talaga namang wala siyang kasalanan, lahat ay gawa-gawa at pinupolitika lamang siya. Ngayon, kung magpapasya si VP Sara na dumating ng personal, suot ang kanyang tradisyonal na kasuotan at ang kanyang kilalang matapang na tindig. Bagong gupit pa nga si VP Sara, di ba? Parang palaban di ba? Ang day one po ay magiging isang ganap na political theater. Di ba? Parang ganun na mangyayari dyan. So, ano yung legal impact? Sa ilalim po ng batas, ang akusado ay may karapatang marinig ang mga saksi ng harapan, no? Mukha sa mukha, face to face, no? Ito yung right to confrontation na nakasulat po sa Article 3 ng Bill of Rights ng ating saligang batas. Ngayon, kung nandoon si VP Sara sa mismong pagdinig ng kaso laban sa kanya, diyan sa impeachment court, pwede niyang direktang gabayan ng kanyang mga abogado sa bawat dokumentong ilalabas. Kasi siya yung halos lahat ng mga dokumento doon, siya nakapirme. So, kung ikaw yung head of the agency, siyempre alam mo lahat ang pinagkagastusan, alam mo lahat ng activities, alam mo lahat ng projects. So, kayang-kaya mong depensa ng lahat ng dokumentong ilalabas laban sa iyo at gigiyahin mo or kaya i-guide mo ang iyong mga abogado. Kung alam mo talaga. Baka mamaya hindi mo alam mo. Taga-pirma ka lang, hindi mo naman naintindihan pala yung pinipirmahan nun. Okay? So yung physical presence niya ay magpapakita ng mensahe na hindi siya natatakot. Bawat reaksyon ng kanyang muka, ang bawat pagtitig sa mga prosecutor, gaya ni Congresswoman Laila de Lima, ay magiging laman po yan ng mga balita at memes sa mga social media. Ito ay diskarte upang mapanatili ang moral ng kanyang mga taga-suporta. Yung mga taga-suporta niya na kung tawagin natin ay mga DDS, yung mga Duterte diehard supporters. Pero nung araw, hindi naman Duterte diehard supporters talaga ang ibig sabihin niyan. Ang ibig sabihin ng DDS nung araw, Davao Death Squad. Yun. Ngayon na lang naging Duterte diehard supporters yan. Okay? So yan po ang potensyal na mangyari at yan ang magiging legal impact, no? Kung sakasakaling mag-appear si VP Sara Duterte. Ngayon, tingnan natin yung hindi pagsipot o yung total absence ng Vice Presidente during the impeachment trial. Kasi pwede din niyang piliin na manatili na lang sa kanyang opisina o sa kanyang bahay sa Davao at hayaan na lamang ang kanyang mga nakakalulang powerhouse defense lawyers, no, na siyang humarap sa Senado at ipagtanggol, no, ang kanyang sarili bilang Vice Presidente at dating Secretary ng Department of Education. So malaki naman ang bayad doon sa mga lawyers niya. Biruin niyo, 16 yan, no, na hinar ni Sara Duterte. Bukod pa yung mga personal niyang abogado, yung tagapagsalita niya, yung dati niyang Chief of Staff na lawyer. So, isang katutak, no, mabibigat ang abogado ni Sara Duterte. So, para sa akin siguro, ba't pa kuhatin, di ba? Kaya lang, ang impeachment trial po ay isang quasi-criminal proceeding. Ang isang respondent ay pwedeng mag-issue ng isang waiver of appearance. Pwede niyang i-waive kasi yung appearance niya. Hanggat ang kanyang mga legal counsel ay nandoon para maghain ng mga pagtutol. Siyempre may mga objections siya, no? Ang paglilitis ay magpapatuloy pa rin ng walang legal na depektong mangyayari. So hindi yan mate-technical, hindi yan mapapahamak just in case she decided not to appear during the trial. Kasi nandun naman yung mga lawyers niya. Yan po yung ginawa ni dating Chief Justice, no, na Supreme Court na si Renato Corona sa ilang bahagi ng kanyang paglilitis noong 2012. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay umati ng dating korte ang Supreme Court Justice na si Renato Corona. Yung siya po ay na-impeach. Ang panganib lamang dito ay yung Court of Public Opinion, yung korte ng opinyon ng publiko. Siyempre, yung kanyang mga kritiko ay tiyak na gagamitin ng tanyag na kasabihan sa batas na flight is an indication of guilt. Yung pag-iwas ay palatandaan po ng kasalanan. Diyan siya titirahin ng mga taong bayan, no? Pag hindi siya sumagot at hindi siya nagpakita during the trial. Nung prior to that, sabi, sampan niyo sa korte at doon ako sasagot pagdating sa hukuman. Pero ngayon, wala.
Hindi atin, mukhang di atin. Pero ganun pa man protection din ito para sa kanya upang hindi siya maging biktima ng mga emosyonal na bitag o biglaang tanong ng mga senador, ng mga judges na kritiko ng kanilang pamilya. Pero sa tingin ko, based on what we have seen, no, kung paano magsalita at sumagot sa mga legal na katanungan ng Vice Presidente, mukhang hindi niya kakayanin ang umattend ng isang impeachment trial. Lalo na kung may bahid ng katotohanan. No? Allegedly, may bahid doon ng katotohanan. Okay? So yung unang araw ng impeachment trial na yan, sa July 6, ay magiging parang unang yugto ng isang chess match. Parang chess no? Walang matatalo kagad yan. Walang mananalo agad. Ito po ay gabi ng mga paghahanda, pagtatakda ng mga limitasyon ng batas, at pagpapakiramdaman kung sino ang may mas matibay na sikmura, no, sa harap ng kamera at ng buong bansang nakatutok diyan sa impeachment trial, nagmamasid, nag-o-observe kung ano ba talaga, may kasalanan ba talaga si VP Sara. Pagod ka na ba sa na komplikado?